buko na surat sana kikanta di akong gana sa endo makipagkupit. Yun na nga mga kaurag, pasok na tayo. Nagkamali pa tayo ng labas kanina. Doon tayo napapunta sa garahe. Tapos ang ating sasakyan pala nandito sa likod. Ay, nandito sa harapan. Doon tayo papunta sa likod sa garahe. Wala sa isip talaga natin mga kaurag na ating sasakyan nandito sa harapan. Kaya dire-diretso tayo. Yun ang pinaka-intro natin papunta ng garahe. Naalala ko lang nung pababa na ako ng hagdan. Wala pala akong sasakyan doon. Sa harapan pala ang aking sasakyan kasi ginamit mo kanina umaga. At doon ko na lang pinark sa harapan. Hindi ko na pinasok ng garahe. Ayo. Okay, welcome back. Welcome back mga kaurag. Pasok na naman tayo. Araw ng Martes at wala ang ating Mrs. Uragon. Hindi natin kasama kasi naka-off na naman siya. Ang off niya ay Monday to Tuesday. Wala siyang pasok mga kaurag. Kaya nagsusuro na naman tayo dito sa ating sasakyan. Pasok siya ng Wednesday hanggang Sunday. Okay. Okay, simula na naman ang trabaho. Simula na naman ang pakikibaka. Ay, talaga. Puro trabaho pag dito sa Canada mga kaurag. Ayun nga, kanina nga tayo nagpa-dental, di ba? Naka-schedule tayo ulit na bumalik na Sabado. Yun. About benefits pasok na sa benefits natin yung mga kaurag sa ating health benefits ang pagpapadental. Okay, ngayon bago tayo tumuloy sa ating sa highway, napakaaga pa naman mga kaurag. Dadaan muna tayo ng gasolinahan at doon ay may Tim Horton. Wala tayong baon na kape kasi nga ang ating mga kaurag, ang ating sa bahay pala mga kaurag walang creamer. Nabibili pa lang sila mamaya. Kaya ubos na. Kaya daan tayo ng Tim Horton, bili tayo ng magkape. Tapos taya na rin tayo ng luto. Hindi tayo dyan mga kaurag. Ano lang, baka sakali lang, di ba? Alay mo naman, di ba? Yun lang naman ang buhay, di ba? Pagka tinamaan ka ng swerte. Pag tinamaan ka ng malas, ganun lang talaga yun. Yun, umulangot pa si kaurag. Yun, araw-araw na lang ganito mga kaurag ang buhay natin dito sa Canada. Sunday nangangarap din tayo na paggising natin maiba naman, di ba? Iba naman yung takbo ng ating buhay. Malay mo nga naman, di ba? Malay mo nga naman, ganun talaga. At napakabilis pa ng panahon. November na at malapit na naman mag-sign off si year 2024. At nandiyan na, malapit ng isilang si 25. Talagang napakabilis ng taon talaga, napakabilis ng panahon. At kaya ang mga tao napakabilis tumanda. Kita mo, ako magpi-55 na. Aba, sus, Ginoo. Kaya kailangan may enjoy na ang buhay. Napakaiksi lang talaga ng buhay dito sa mundo. Di ba? Kaya kailangan kung may enjoy mo, i-enjoy mo. Kaso ayaw naman nating i-enjoy yung buhay natin na gagawin natin ang i-enjoy natin puro sa utang.
puro utang natin ng iutang para lang mag-enjoy, wag na. Diba? Diba? Ganun, mahirap yun. Gusto mo mag-enjoy, utang ka. Ako, mas mahirap mabuhay ng ganun. Ang nag-i-enjoy ka tapos yung sinasahod mo pambayad lang ng mga utang-utang, di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya ang gawin natin, i-enjoy natin kung ano lang yung kaya natin, di ba mga kaurag? Ano lang yung nandyan, yung kaya natin, yun lang. Enjoy life lang. Pagka ating Sabado tayo yung nagbabasketball, di ba? Kasi yun ang enjoyment natin, doon tayo sumasaya, doon tayo nagiging ano pa yun, nagiging healthy pa tayo, nag-i-enjoy pa tayo. Ganun lang yun mga kaurag, di ba? Napakaganda, di ba? Pag ganun ang pag-i-enjoy na gagawin mo, di ba? Ayun, ang daming tumatawid. Hindi mo malaman kasi dito mga kaurag, pagka tatawid ka, tatayo ka dun sa sidewalk na nakatapat ka sa kalsada. Kaso itong mga ibang lahi na to, tumatayo sila sa sidewalk, hindi naman sila tatawid. Kaya yung mga sasakyan napapahinto. Ay buhay, hindi sila taga Canada. Hindi nila alam yun. Kaya wag natin silang pagalitan. Marami pang di nakakalam ng mga kaurag. Pag oras na tumayo ka sa gilid ng sidewalk at nakatingin ka sa kabilang sidewalk, yun ang ano nun mga kaurag, patawid ka. Kaya alam nun sasakyan, natatawid ka na may yung driver, ihinto yan. Pero kung hindi ka naman tatawid, wag mong gagawin yun kasi magagalit sa iyo ang driver. Pero dito muna tayo, dito na tayo sa bibili muna tayo ng kape mga kaurag. Kaya mga kaurag, nakabili na tayo. Pasok na. At maaga pa naman, pero pasokan na natin. Ayun. Yung binili nating kape mga kaurag, sasalin natin yung sa ating baunan. Bumili tayo ng malaki ng large, sasalin natin para pagpasok natin may baon tayong kape, diba? Inom tayo mga kaurag sa ating magpasok. Yun na nga, ang ganda pa rin ng panahon ngayon, hindi pa rin siya nag-i-snow. Kaya pasalamat pa rin, salamat pa rin talaga. At kahit winter na napakainit pa rin. Papatak yan sigurado mga kaurag bandang December. Kaya sigurado asahan na natin mahaba-haba na naman winter to. Mahabang winter na naman ang ating sasagupain. Kasi nga mostly October nag-i-snow na. Kaya minsan maaga natatapos ang snow. Ano pa lang, parting February wala na, March ganyan wala na. Pero pag ganitong hanggang ngayon wala pang snow, ala, saan nyo mga kaurag?
abutin tayo ng ano nito, April o May. May ano pa, may snow pa. Pasensya na kayo, kinakat yung aking ilong. Ano, mahaba to, habang winter sasagupahin natin. Kaya asahan na natin yan, kaurag. Yun, samahan nyo lang ako sa aking pagpasok. Lagi na natin gagawin to, may views man o wala. Lagi na tayo magde-daily vlog kasi wala na tayong ano wala pa tayong masyadong ano sa basketball. Wala pa rin yung ligang sinalihan natin January pa mga kaurag magsisimula. Kaya ano, pero yung ATR natin na binibidyo pagdating ng hapon ng Sabado, tuloy na yun, nasa ano na, nasa quarter final na. Semis na. Tapos ng kanilang ano, kaya malapit na rin matapos yun. Tapos January mag-uumpisa yung ating 50 ups na paliga ng Huntington ng Golden Achievers basketball sa Calgary. Yan. Kaya kay Best Olan tayo pa rin, isa tayo sa mga committee doon at isa tayo nasa media, tayo nag-video. Kaya ano tayo ngayon? Kaya ito, daily vlog tayo mga kaurag, about dito sa pamumuhay dito sa Canada. Maganda naman ang buhay dito mga kaurag. Simulan na natin mga kaurag ha, pero matagal, kanina pa ako nag-i-intro pero simulan na natin mga kaurag. Maganda ang buhay dito sa Canada, lalo na kung ikaw ay ano rin naman ordinaryong tao sa Pilipinas. Diba? Kung ordinaryong tao ka sa Pilipinas, tao ordinaryong tao ka sa Pilipinas at gusto mong maiba ang iyong pamumuhay, ang iyong buhay, pwede kang mag-Canada. Kung skilled ka mga kaurag, pwede kang mag-Canada. Kahit siguro hindi ka skilled, basta pag sinuswerte ka, makakapasok ka ng Canada. Dito mararanasan mo yung buhay na halos yung mayaman at yung mahirap may similarity, halos pantay lang. Diba? Ganun lang. Tapos magiging yung buhay mo bawa sa hirap sa Pilipinas. Kumbaga sa Pilipinas halos nakasampung kahig ka na bago ka kumain. Dito 2 kahig makakain ka. Pwede ka magtrabaho ng 2 trabaho. Sa ibig sabihin makakain mo at mabibili mo ang gusto mo, di ba? Kahit isang trabaho mga kaurag, pwede mong i-improve ang iyong buhay dito, i-improve ang iyong sarili. Pero kung ikaw naman mga kaurag at meron kang business sa Pilipinas, meron kang lupa sa Pilipinas na sinasaka, may mga negosyo ka sa Pilipinas, huwag mo nang pangarapin mabuhay pa dito sa Canada, huwag mong pumunta pa rito sa Canada, di ba? Diyan ka na lang, i-maintain mo na lang ang negosyo mo, i-maintain mo na lang ang mga hanap buhay mo dyan. Parehas lang yung hanap buhay sa negosyo, di ba? Yun nga kaurag, i-maintain mo na lang yun. Bumuhay ka pa ng ayos kasi ayos ka na dyan may negosyo ka na, may pamilya kang masaya, tapos mayroon kang may bahay lupa ka na, huwag ka mapupunta ng Canada. Yun sinasabi ko mga kaurag, yung mga nangangarap dito sa Canada. Kasi marami mga kaurag hindi sa sisiraan ko yung Canada. Maraming pumunta rito ng mga edukado, ng mga doktor, engineer, teacher, kung ano pa na nasa high level na trabaho sa Pilipinas. Pagpunta nila dito yung doktor, hindi naging nurse na lang. Kasi kailangan nilang i-upgrade yung kanilang pagka-doktor mag-aaral ulit sila. Hindi nila makukuha yun. Yung engineer, naging construction worker na lang, di ba? Kasi upgrade mo yung mo. Hindi basta-basta engineer ka sa Pilipinas pagdating mo dito engineer ka rin. Boss ka sa Pilipinas, pagdating mo dito boss ka rin. Hindi mga kaurag. Kailangan mo i-upgrade yan.
i-upgrade mo para makuha mo kung ano yung posisyon mo na nandyan sa'yo. Yun ang buhay dito sa Canada. Pero pag na-upgrade mo naman yan, makakakuha ka ng magandang sahod, makakakuha ka ng magandang salary, di ba? Ano sinasabi ko, makinig kayo kay Kaurag. Papayo si Kaurag, punta lang ako mga Kaurag, welder ako sa Pilipinas, sa Korea, at nag-apply ako dito as a welder. Kung in-upgrade ko yung aking pagka-welder at in-adapt ko yung trabaho ko pagdating ko sa Canada, malaking pera sana yun mga Kaurag. Kaso hindi, nagtrabaho ako as in machine operator. Nakapasok din ako sa slaughterhouse, marami akong napasok sa slaughterhouse, nakapasok din ako sa mga renovation, pero hindi ko tinarget yung aking pagka-welder kasi talagang gusto ko agad kasi magkatrabaho na agad ako kasi pumasok ko kami dito PR na. Ang problema dapat pala yung ganun, kung ano yung skill mo kunin mo kasi malaki ang sahod ng mga skilled worker dito, lalo ni welder mga Kaurag. Ngayon ano na tayo, 54 na, magpe-55 na, ang ating matay malabo na, hindi na tayo pwedeng mag-angat ng maging welder pa, diba? Okay naman yung ating pinapasukan na as in machine operator, doon na lang muna tayo mga Kaurag, diba? Kaya hindi na tayo nag-upgrade, yun ang pagkakamali, diba? Kaya dapat yung mga papasok dito, mga kung doktor ka man, upgrade kayo para maging doktor kayo kasi maraming na-disappoint pagdating nila dito, kasi malaki ng pera ang kanilang kinikita sa Pilipinas, mga edukado sila, pagdating nila dito hindi nila makuha. Ang iba nang umuwi, ang iba bumabalik sa kanilang bansa, mga Kaurag. Kaya i-upgrade nyo, ganun lang yun. Yung mga Kaurag, atin nang ililipat ang ating camera sa front para tayo mag-enjoy naman yung manonood sa view na nakikita, makikita nyo sa aking harapan. Yun, nasa harapan natin, sikat ng araw mga Kaurag. Tingnan nyo, napakaganda ng panahon, napakainit ng panahon sa labas, pero sa loob dito ng aking sasakyan, pero pag lumabas ka dyan sa labas napakalamig yan, malamig niya yung mga Kaurag. Yun, maraming salamat sa pagsama, enjoy lang the view mga Kaurag, at tayo yun lang ang aking munting vlog, at samahan nyo lang ako mga Kaurag kasi makarating doon sa aking pinapasukan.
Nandito na tayo. Dito na tayo sa harapan ng ating pinapasukan, Pinkwood. Maaga pa naman, pwede pa tayong tumambay dito sa ating sasakyan. At magmuni-muni. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga kaurag. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Kaurag. Lagi nyo lang mamahalin at mamahalin ko kayo. Ingat!